Mabuting tao si Janelle. Kaya naman, hindi maiwasan na paglaruan ng mga babae ang kanyang puso. Kung magmahal ang binata ay binibigay lahat. Kaya naman sa tuwing iniiwan siya ng mga nagiging syota niya ay lugmok na lugmok ang binata. Nakailang babae na ba si Janelle? Hindi na niya mapilang, lalo pa, at mabilis lamang itong mahulog sa isang babae. May sariling negosyo si Janelle. Masyado lang siyang malas sa babae at lahat ng mga ito ay pinaglaruan lamang ang kanyang damdamin. Ganun pa man, hindi pa rin nadala ang binata dahil nanligaw muli siya sa kanyang kaklase noong nasa kolehiyo pa siya. Sinagot si Janelle ng babae, ngunit ilang buwan lamang ang nakalipas at nakipaghiwalay ito sa kanya. Thank you for courting me, Janelle. You made me the happiest girl in the universe. But it's not you, Janelle. It's me. Mahina ang wika ng babae. Napatulala naman si Janelle. Bakit? Bakit lahat kayo iniiwan ako? Wala namang mali sa akin, di ba? Parang bata ng wika ng binata. I told you, Janelle. You're perfect, but it's not you, babe. It's me. Ulit ng babae. Napatawa na lamang na mapakla si Janelle at tumango. Fine. Pang-ilan na ba kita? Pang-anim? I guess na sa akin ang mali. Hindi naman siguro kayo aalis sa buhay ko kung walang mali sa akin. Saad ng binata at tinalikuran na ang babae. Janelle, wait! Tawag ng babae pero hindi na lumingon pa ang binata at tuloy-tuloy lamang ang paglalakad. Napadpad sa dalampasigan si Janelle hanggang sa mapunta ito sa isang bar kung saan nagkakantahan at nag-iinuman ang mga bisita sa kanilang isla. Napangiti si Janelle dahil masaya ang mga bisita sa lugar. Naisip ng binata na pumunta sa bar dahil hindi pa siya nakapasok sa lugar na iyon. Bagong tayo ang bar at hindi pa kilala ni Janelle ang mga tauhan ng bar. Maya-maya, at dumiretso sa tagong lamesa si Janelle at agad umupo. May lumapit sa kanyang isang babae at ramdam ng binata na may gusto ito sa kanya dahil panay ang pa-cute nito. Napailing naman si Janelle at agad nag-order ng maiinom. Maya-maya, ay bumaba ng isang lalaking singer at may pumalit dito na isang babae. Nakuha nito ang atensyon ng binata na nakatitig lamang sa stage. Tikhim ng babae sa harap ng mic. Nagsigawan naman ng ilang kababaihan at kalalakihan. Quite famous ha? Bulong ng binata at dumating na rin ang kanyang inumin na binili. Natabunan ng babae ang stage kaya napatingin si Janelle dito. Miss, you're blocking the view. Magalang na wika nito. Oh, sorry. So, bet mo rin si Raquel? Well, she's quite famous here. 2 weeks pa lang siya nandito pero marami na siyang fans. Oh, so her name is Raquel. Thanks sa information. Here's your tip. Saad naman ni Janelle at binigyan ng pera ang babae. Wow, galante. Pero pogi, bihira lang ang may mapansin niya si Raquel. Focus yan sa trabaho. Pero I can be your bridge para mapalapit ka sa kanya. What? So, nagtitable din siya? Of course not. Pero pwede kong sabihin na kaibigan kita o pamakilala mo siya in person. Kindat ng babae. Napailing na naman si Janelle at tumingin muli sa stage kung saan nagsiset up ng gitar ang babae. So, anong kapalit? Tipid na wika ng binata. Well, alam kong hindi mo ako bet kaya pera ulit. Trabaho lang, pogi. Napailing naman si Janelle at binigyan ng 5,000 ang babae. Napatili pa ito sa tuwa at agad kinuha ang pera. Balikan kita mamaya, okay? Kakanta pa yan ng 3 kanta bago umuwi. Okay, I'll just wait here. Sagot ni Janelle at umalis na ang babae. Hindi alam ng binata pero ramdam niyang may kakaiba sa babaeng nasa stage.
Malamlam ang mga mata nito na tila nangungusap. Napatingin sa kanyang gawi ang babae at biglang nagtagpo ang kanilang mga mata. Napasinghap naman si Junel at agad nagbaba ng tingin. She's looking at me. Sigaw ng isip ng binata. Napangiti sa kilig si Junel na parabang hindi galing sa breakup. Maya-maya ay nagsimula ng tumugtog ang gitara ni Raquel kasama ang backup drummer at ibang singer. Nagsimula na ring tumugtog ang organ na sumabay sa gitara ng babae. Nagulat ang binata nang kumanta si Raquel ng kanta ni Clarice de Guzman na ang pamagat ay wala na talaga. Napalunok si Junel nang maramdaman ang lamig ng boses ni Raquel. Titig na titig ang binata sa dalaga, lalo pa at nakapikit ito na parabang ramdam na ramdam ang kanta. Is she broken-hearted? Natanong ng binata sa sarili. Buong kanta ay nakapikit lamang si Raquel. Naghiyawan ang mga bisita nang matapos ng dalaga ang kanta. Ngumiti ang dalaga sa lahat, ngunit hindi nakatakas kay Junel ang luha na tumulo sa mata ng babae. Napatayo bigla ang binata. She's broken. Buhay nga naman. Sakto naman na lumapit ang babae kay Junel. Pogi, isang kanta lang daw ang kaya ni Raquel ngayon at not feeling well siya. Halika na at baka aalis na siya. Hindi ba tayo makakaabala? Ano ka ba? Hindi ka na pwedeng umatras at nasa akin na ang bayad. Halika na! The money is yours. Aalis na ako at next time na lang. Wala ata sa mood ang kaibigan mo, miss. Sasagot pa sana ang babae nang biglang may umubo sa kanilang likuran. Tash, hanap ka ni boss sa likod. Wika ng babae. Sabay na napatingin ang dalawa kay Raquel at tulala naman ang binata. Raquel, amiga, mabuti at lumapit ka dito. Uuwi ka na ba? Maipapakilala sana ako sa iyo eh. Pinsan ko na mahilig rin sa music. Embento ng babae at siniko si Junel. Yes. Hi, miss. I'm Junel. Nice song, by the way. Utal na saad ni Junel. Thanks. Sorry, Tasha, pero pagod ako eh. Nice to meet you, Junel. Sige, alis na ako. Sagot naman ni Raquel. Kaagad namang gumalaw ang utak ng binata at mabilis na lumapit kay Raquel. Kung hindi pa nakaatras ang dalaga, ay baka mahalikan na niya ito. Nice moves, Junel. Sige, alis na ako ha. Bye Raquel, enjoy! Wika ng isang babae at iniwan na ang dalawa. Nahiya naman ang binata at agad umatras. Sorry, ang clumsy ko ata. Uuwi ka na. May sasakyan ako pero medyo malayo dito. Pwede kitang ihatid. Don't worry, mabait akong tao. Wika nito na napakamot pa sa ulo. Tumawa naman ang mahina si Raquel at sakto namang nasinagan ito ng ilaw. Napatulala pa ng konti ang binata, ngunit agad ding tumayo ng tuwid. Okay, magaan naman ang loob ko sa iyo kaya okay lang. What's your name again? Junel? Yes, 28 na ako. Ikaw? Sagot naman ng binata na naghahanap pa talaga ng topic para hindi matigil ang kanilang usapan. 27 here. Wow, looks like 25 ka lang. Ganyan siguro pag singer. Oh, thanks. Sabi ni Tash, mahilig ka daw sa music. Anong favorite mo? Ha? Yung kinanta mo kanina. Yes, tama. Nagulat nga ako at kinanta mo ang favorite ko. Lalo na ngayon na hiniwalay na ako ng pang-anim kong ex-girlfriend. Napatawa naman si Raquel at saktong nasa labas na sila ng bar. Ganun? So, relate na relate ka pala sa kanta? Oo naman. Ikaw nga rin dyan eh. Buong kanta nakapikit ka. Relate ka rin ba? Napatigil sa paglalakad ang babae, ngunit agad ring nakabawi. My boyfriend broke up with me kanina lang. Hinatid pa niya ako dito saka siya nakipaghiwalay. How gentleman he is. Napailing naman si Junel.
Sakto pala. Dahil kanina lang din nakipag-break ang ex ko. How ironic. Two lonely people walking by the bay. Napatawa naman si Raquel sa biro ng binata. Bakit ka masaya? Hindi ba dapat malungkot tayo dahil parehas tayong iniwan ng mga mahal natin? Well, wala rin naman mangyayari kung magiging malungkot ako. Ganun siguro ang buhay. Kung hindi para sa atin ay wag na nating ipilit. I like it. Pero, teka, nasa na ba ang kotse mo? Doon na napansin ng binata na lumagpas na pala sila sa hotel. Oh shoot! Sorry Raquel, nawili kasi ako. Balik tayo ng konti. Saan ka ba uuwi? Diyan lang sa malapit. Pwede naman akong mag-cab para hindi na kita maabala. It's okay. Tara na't ihahatid pa kita. Nagsimula nang maglakad muli ang binata nang maramdaman na hindi sumunod sa kanya ang dalaga. Bakit? May nararamdaman ka ba? Masyado pang maaga para umuwi. Dapat 10 p.m. ay nasa bahay ako pero 8 p.m. pa lang oh. Baka magtaka si mama at bakit maaga ako. So, you're planning to stay here for a while? Oo sana. Kaso baka makaabala ako sa'yo. Nais ko sana nandito ka rin muna para may kausap ako. Walang problema, Raquel. Wala naman akong pamilya na uuwian na maaga. Here, upo ka muna at gamitin mo ang jacket ko to make you feel warm. Agad binigay ng binata ang kanyang jacket sa dalaga. Natuwa naman si Raquel at agad sinuot ang jacket. Nakaramdam ng init ang dalaga matapos masuot ang jacket at agad namang umupo si Jonel dito. So, tell me, bakit ka hiniwalayan ng boyfriend mo? Tanong ni Jonel kay Raquel. I don't know. Maybe dahil busy ako masyado sa trabaho. Ayaw na ayaw niya ang ganitong trabaho ko dahil hindi niya type. Pwede ba yun? Baka may iba pang rason. I don't know pero ramdam kong hindi lang yan ang rason nila kaya tayo iniiwan. Maybe we're not enough? Napatawa naman na mapakla si Raquel. Bakit ngayon lang kita nakilala, Jonel? May sense kang kausap ha? Maniwala ka o hindi, pero palaging away ang topic namin ng ex ko. Wala atang araw na hindi kami nag-aaway. But I love him. Wala eh. Mahal ko talaga siya. I understand you, Raquel. Kahit ako rin ay naisip yan. Lahat naman siguro tayo nagmamahal. Hindi naman tayo masasaktan kung hindi natin mahal ang isang tao, di ba? Bakit hindi mo balikan ang boyfriend mo? Maybe may chance pa para magkabalikan kayo. Nah, I would like to ask you the same question, Janelle. Bakit nandito ka instead of talking to your ex-girlfriend at baka may chance pa? Tumawa naman si Janelle at napailing. Naniniwala kasi ako sa kasabihan na kapag ang babae nang bumitaw sa isang relasyon ay wala ng chance, kahit wala akong naiisip na kasalanan, ay ayaw ko na humabol. She's the one who broke up with me, and I respect that. Oh my, so lahat ng ex mo iniwan ka? Oops, no offense ha, pero grabe naman yun. Yes, maniwala ka Raquel. I'm a good guy. Maybe dahil sobrang seryoso ko sa buhay ay iniiwan nila ako. Maybe they feel bored. What? Are you kidding me? You're not boring, Janelle. Ang sarap mo nga kausap eh. Alam mo, it's not your loss. It's their loss. Binitawan at sinaktan nila ang lalaking handang magmahal ng sobra. Napangiti naman si Janelle at tumitig kay Raquel. You too, Raquel. Manghihinayan talaga sa'yo ang ex mo dahil iniwan niya ang isang babae na sobrang cool at ganda ng boses. Bolero. You want something? Gutom ka ba? Ikain na lang natin itong pagiging broken-hearted natin. Biro ni Raquel. Nagulat pa si Janelle sa paanyaya ng dalaga. What? Bakit gulat ka dyan? Don't tell me, ngayon lang may umambita sa'yo. Well, yes. Sorry, I feel overwhelmed. Hindi ko akalain na may babae palang tulad mo. Nasanay lang ako na ako ang nalilibre sa mga babae. What? No way. I don't like that. Kaya nga ako nagtatrabaho para sa sarili ko at may malibre din minsan sa mga kaibigan ko.
So, you're treating me as your friend now? Of course. Kaibigan ko si Tash, so kaibigan na rin kita. Let's go. May convenience store doon. Bili tayo ng maiinom at dalhin natin dito sa dagat. Saad na lamang ni Raquel at basta na lamang hinawakan ang kamay ni Junel at nagsimula ng maglakad. Napatingin naman ang binata sa kamay nila ni Raquel. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso dahil nakalapat sa kanya ang balat ng dalaga. Lihim na napailing si Junel dahil in love na naman siya sa isang babae kahit kakabreak pa lamang niya sa kanyang nobya. Maya-maya ay nakarating na sila sa tindahan at binitawan na rin ni Raquel ang kanyang kamay. Anong iinumin mo? Okay na sa akin tong flavored beer. Sa'yo? Tanong ng dalaga. Beerin ka na lang sa akin. Libre mo ba talaga? Nakakahiya kasi. May pera naman ako dito just in case. Kamot-kamot ng binata ang kanyang ulo. Hey, I can pay bills, you know. Sige na, ako na ang magbabayad at hindi pa naman ako namumulubi dito, no? Napangiti na lamang si Junel at hinayaan ang dalaga. Maya-maya ay nagbayad na si Raquel at agad naman itong kinuha ng binata. Bit-bit ang isang supot ay sabay silang lumabas at dumiretso sa dalampasigan. My jacket is good on you. Ngiting wika ni Junel. Napatawa naman si Raquel at umupo. Yeah, I like it. This is my first time na may nag-offer sa akin ng ganito. Even my ex-boyfriend ay hindi ito nagawa. So, thank you very much. Baka nagmumukmuk na ako sa kwarto ko ngayon writing a song dahil broken ako. Really? Grabe naman yan. Ako nga nag-e-enjoy para maibsan ng sakit. Tapos ikaw nagmumukmuk. You need to change that habit. Natatawang wika ng binata at binuksan na ang inumin. Maya-maya ay kung saan-saan na napunta ang kanilang usapan ng dalaga. Nalaman ni Junel na graduate ng kursong education ang dalaga, ngunit mas pinili nitong maging singer upang sundan ang yapak ng yumaong ama. Nakaramdam ng awa si Junel para sa dalaga dahil nag-iisa lamang itong itinataguyod ang kanyang ina na may sakit. Bakit hindi ka nalang magtrabaho sa akin? Don't get me wrong, Raquel, ha? Pero mas malaki ang kita mo doon sa negosyo ko kaysa sa pagkanta. Saad ng binata at napansin na nakailang bote na rin silang dalawa. Kapag binitawan ko ang pagkanta, ay para ko na rin binitawan ng aking ama. Ito na lang ang alaala ko sa tatay ko, kaya wag na lang at kaya ko pa naman. Well, it's up to you. But if you need work, narito lang ako. Pwede ka naman magtrabaho 8 hours for 5 days at kakanta ka 2 nights, Sabado at Linggo. Napatigil si Raquel sa pag-inom at seryoso na tumiti kay Junel. Pwede ba yun? Hindi kaya masisanti mo ako? Hey, of course I'm not like that. Susuportahan pa rin kita sa pagkanta mo. But you need to find a real work. Ang pagkanta ay isang extra lamang, Raquel. No offense pero hobby lang yan. Hindi naman nagalit si Raquel, bagkos ay ngumiti pa ito. Maybe God sent you from above, Junel. Naliliwanagan na ako ngayon, so I'll accept your offer. Magtatrabaho ako sa iyo from Mondays to Fridays at sasamahan mo ako sa bar upang kumanta. Deal? Deal then. I'll support you, Miss Barista. Napatawa naman ang dalaga at agad tumayo. It's getting late. Here's my number. Tawagan mo ako bukas para mag-start na ako sa trabaho. Thank you so much for the opportunity. At sobrang gaan na pakiramdam ko ngayon dahil sa'yo. It's my pleasure. Masaya rin ako sa gabing to. Akalain mo yun, may nakilala kong broken-hearted din. Tara na. Sabay nang naglakad ang dalawa papunta sa sasakyan at panay pa rin ang kwento ni Raquel sa kanyang buhay, lalo na sa pagkanta. Maya-maya ay inihatid na si Raquel ang binata at tinuro lamang nito ang daan papunta sa kanila. Makalipas ang ilang minuto ay narating na nila ang bahay ng dalaga. Nice house. Kayo lang ba ng mama mo dyan? Yes, nag-iisang anak lang kasi ako kaya ganun. Ayaw mo na bang pumasok? Tulog na ang nanay ngayon. I'm fine, Raquel. Go inside now at malamig dito. Oh shucks, jacket mo pala.
Mabilis na hinubad ng dalaga ang suot na jacket, ngunit napigilan ito ng binata. It's fine. Pumasok ka na at dalhin ang jacket na yan. I'm fine, really. Napangiti na lamang si Raquel at bahagyang lumapit kay Junel at agad siyang hinalikan ng dalaga sa pisngi. Napatulala pa si Junel, ngunit agad ring nakabawi na mabilis na pumasok sa bahay ang dalaga. Napailing na lamang si Junel at nag-send ng voice message kay Raquel. That was fast, Miss Barista. Thank you for the good night kiss. See you tomorrow. Susunduin kita dito bukas. Wika ni Junel at agad pinasibat ang sasakyan. Samantalang si Raquel naman ay nakatago lamang sa likod ng kanilang pinto. Hawak-hawak ng dalaga ang kanyang cellphone at agad pinuksan ang voice message ng di kilalang numero. Maya-maya ay napatili si Raquel dahil kinikilig siya kay Junel. Ayaw man niyang aminin pero nagustuhan niya ang binata dahil sa kakaibang sense of humor nito at pagiging palatawa. Parehas na nakangiting natulog ang dalawa sa gabing iyon. Ramdam ng binata na gusto niya ang dalaga dahil sa hindi malaman na dahilan. Unang beses niyang makagusto sa babae na hindi matukoy ang rason kung bakit niya ito gusto. Dito lang po ang part 1. Abangan ang part 2, the finale. See you soon!